Ito na mga kabasketball, marami na naman tayong maiinit na balita. Kai Sotto kumpirmado ng hindi maglalaro ngayong second window, pero mas makakabuti to sa future ng ating Gilas Pilipinas. At Coach Tim Cone, si Japet Aguilar kaya ulit ang ipapalit sa pwesto ni Kai o susubok siya ng panibagong players sa ating Gilas Pilipinas? Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Sa article na inilabas ng ESPN Philippines ay kinumpirma na nga ng agent ni Kai Sotto sa East West Private na si Chow Espaldon na hindi na nga muna nila ulit paglalaroin sa ating Gilas Pilipinas ngayong papalapit na second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers ang ating pambatong si Kai Sotto dahil hindi pa nga daw 100% healthy talaga etong ang si Kai Sotto, no? At ito rin yung gustong mangyari ng kanyang mother team sa Japan B-League na Koshigaya Alpas. Sa katunayan mga kabasketball, sa kakatapos lang na Game 1 ng Koshigaya Alpas kontra sa Shibuya Sun Rockers ay kitang-kitang ingat na ingat pa din si Kai Sotto at alalay na alalay pa rin itong ating pambatong si Kai Sotto sa kanyang paglalaro. Kung napansin nyo, no, maging yung mga tira ng ibang mga kalaban sa loob, minsan hindi niya na hinahabol mga kabasketball na dati hindi niya pinapalampas, talagang binubutatahan niya lahat yan. Hinahabol niya kaya nga lagi siyang napapaul trouble Ngayon hindi niya, minsan pinababayaan niya at naka-drop defense siya, hindi siya humahabol dun sa tres. Pero sa kabila nun mga kabasketball siya pa rin yung naging best player sa kanilang naging panalo. Kontra nga dito sa Shibuya, no, scoring 15 points, 15 rebounds, double-double with 2 assists and 2 blocks sa 28 minutes na paglalaro. Napakalaki sana ng maitutulong ng ating pambatong si Kai Sotto sa ating Gilas Pilipinas kontra sa New Zealand at Australia. Pero dapat natin maintindihan mga kabasketball na mas mahirap isugal si Kai Sotto ngayon. Dahil unang-una baka kasi bumigay, no? Kasi iba ang laban dyan sa Japan B-League, kinokontrol lang siya kahit hindi siya persado talaga mga kabasketball. Iba pag sa Gilas, sa national team natin, hindi pwedeng ganon. Talagang kailangan habulin mo kung hahabulin mo. Diba? Baka kasi pumersa ng ganon si Kai, mahirap yun. Baka mamaya, imbis na 2 games lang ang mawawala dito nga sa ating pambatong si Kai Sotto, masira pa yung karir niya at 'di ba? Baka kung anong mangyari, baka bumigay yung kanyang bagong surgery na tuhod mga kabasketball. Mas gugustuhin ko na hindi muna maglaro si Kai. Itong 2 laro lang naman may laro naman sa July 'di ba? Yan din ang mga kalaban natin at most likely syempre mas healthy na si Kai noon, mas mabilis na kasi pwedeng samantalahin ng New Zealand at Australia yung drop defense ni Kai. Gaya nung ginagawa nila kay Pajardo, no? I-screen, kung mo naka-drop defense etong si Junmar Pajardo, tinitirahan ng perimeter o yung iba sa tres. Lalo na yung New Zealand, Australia, ang daming shooter niyan mga kabasketball. Mahirap din. Kaya yun po, sana maintindihan natin mga kabasketball kasi napakahaba pa ng ipagsisilbi ng ating pambatong si Kai Sotto sa Gilas Pilipinas dahil 23 pa lang po siya. Si Japet Aguilar 39 na ngayon, kaka-retire lang. So ganoon pa po, napakarami pang FIBA games ang paglalaroan ng pambato natin. Kaya easy lang po tayo mga kabasketball at hindi pa naman tayo laglag. At tingnan natin, baka naman manalo tayo dyan, di ba? Dyan sa games na yan. Dyan sa New Zealand at Australia, 3 yung big man natin. Ngayon, ito ang tanong. Big man kaya ang kukunin ni Coach Tim Cone? Si Japet Aguilar kaya ang huhugutin niya ulit kahit nagretiro na? O susubok siya ng mga ibang players na kailangan ng ating Gilas Pilipinas? Halimbawa, shooters, kailangan natin yan. Kailangan natin ng dagdag ng athleticism dyan sa wings. Lalo na hahabol sa mga 3-pointer netong mga makakalaban natin sa New Zealand at Australia. So sino-sino ba yung mga players na pwedeng pagpilian ni Coach Tim Cone? Kahit ilan lang naman dito, no? Bahala na si Coach Tim Cone kasi siya naman talaga yung magde-decide dyan, no? Para mas lumalim. Kahit hindi mo na isama sa Final 12, at least dyan sa Gilas pool, sana masilip or maipasok
yung iba sa mga players na to. No? Kahit isa, dalawa, okay lang po yun. So sino-sino ba yan? Yung mga most requested ng mga Pinoy basketball fans, pinagsama-sama ko na. Una dyan, si Jordan Heading, si Matthew Wright, Bobby Ray Parks Jr., Francis Lopez, Renz Abando. So kaya abangan natin mga kabasketball yung magiging desisyon ni Coach Tim Cone at ng Samahang Basketball ng Pilipinas. Kasi nga, magpa-practice na sila sa Lunes mga kabasketball. Anytime soon, i-aanunsyo na yan ni Coach Tim Cone. Hanggang dyan lang muna mga kabasketball. Ano masasabi nyo? Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.